Hello guys, shout out to everybody. So pag-usapan natin yung how to be a good class president. Number 1, treating everyone nicely. How to treat your people nicely. So ito yung gagawin. You give reports every day or every night like Duterte sa nagmamahalan ng mga bilihin. At alam naman natin na ang laki ng pera na natatanggap mo sa ating mga taxes, trillion of money, hindi pa yun kasali yung inutang mo na billion of dollars. At hindi pa kasali yung mga donisyon. Paano naging nice ang isang president? Hindi mo na comply yun sa mga tao. Kawawa naman yung bumoto sa'yo na umaasa na yayaman yung Pilipinas. Na which is ngayon, sobrang hirap na sa nagmamahalan ng mga bilihin at sa nagmamahalan ng mga pamasahe. Very sad to our fellow Filipinos na ganito ang mangyari. At naglalabasan pa yung mga addict na they are victimizing every day. Our innocent people are struggling for their job and for their works every day, for their school. Every day, nangangamba na sila ay hindi na safety dahil sa mga naglalabasan ngayon. If you are a president, number 1 responsibility mo, protektahan yung taong bayan because you are a commander-in-chief. Pero hindi mo nagawa yon. Very sad. You are a worst president for us. So, ito naman mga bangag, no, na mga supporter nito, sasabihin na naman, lugaw, lini, lugaw, mga inutil talaga, mga inutil. Walang intellectual knowledge about politics. Huwag kayong magsalita kung hindi ninyo alam kung ano ang obligasyon ng isang politisyan, na bakit natin nilagay sila dyan na tayo po ang nagsusildo sa kanila. Malaki po yung natatanggap nila na sweldo. Milyon po. Tayo yung sildo natin ang liit lang. Wawa naman yung mga Pilipino. Kaya nga, we asking their best performance na hindi naibigay sa atin. Yan ang nakakaawa dito. Then, number 3, being the voice of the people. Ikaw yung boses ng masa. Ikaw yung boses ng mga tao, ng mga mahihirap. Pero may voice ba? Pinaglalaban ba tayo? Si Duterte lang ang narinig natin dyan at saka si Isko Moreno na pinaglaban nila yung taong bayan. Pinaglaban nila yung mga tao sa Pilipinas. Mahal nila yung mga Pilipino. Yun ang totoo. Itong mga bangag, minamahal nila yung politisyan na walang pagmamahal sa atin. Kung hindi nyo na-notice yan, ibangag talaga kayo. Sa nagmamahalan ngayon guys, wala namang shortage at wala namang pandemic. Sa laki ng kita ng government ngayon, kayang-kaya niyang buhayin ang lahat ng mga Pilipino na without suffering, without any struggle of price increase. No, kasi si Duterte na-maintain naman yung price. Tsaka 2 taon pinakain ni Duterte ang lahat ng mga Pilipino. Walang kita yung buong mundo ha. Hindi kumita yung gobyerno ha kasi pandemic ha. Shutdown yung economic pero pinakain niya sa 2 taon yung mga tao. Sa ayuda, libre yun. Dito, wala namang pandemic, walang shortage, pwede niya pakainin lahat ng tao. Pwede niya ibigay lahat ng bigas sa dami ng pera ng ating government ngayon. Yun ang totoo guys, kasi responsibility ng isang president ang hindi pagutuman ang taong bayan at protektahan ang taong bayan. Yun ang totoo at nandyan yan sa konstitusyon natin, nandyan yan sa batas at hindi niya na-comply. Tapos sabihin ninyo, the best president, the worst president to. Ito, growing as a leader. Growing as a leader, kailangan po maging palyan ka. Kung pinapatay yung mga tao, yung mga inusinting tao sa mga kriminal, sa mga addict na naglalabasan ngayon, bigyan agad ng sense of urgency. Ang ibig sabihin po ng sense of urgency, bigyan importante ang taong bayan. Magkandak agad ng proteksyon sa taong bayan para hindi maubos na papatayin na lang dito sa naglalabasan ng mga addict. Ganun po yun. Baka hindi naintindihan sa mga bangag. Kasi hanggang ngayon, bangag pa rin sila. At hindi alam kung ano yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kasi nga, mga bangag.